Okay, mamibili lang muna po tayo guys bago tayo umuwi ng bahay. Yan, dalawang basket, isa sa taas, isa sa baba. So, eto na po. Dapat nyo pong malaman nito para po sa mga mahihilig na mag-overtime ngayong April. Hello guys, so ayun, kakatapos na ng simba ko. At time check muna po tayo. 3:55 na po ng hapon. So bago nga pala ako umuwi ng bahay, makikita muna kami ni Rika Chang para pumunta ng Lamo Supermarket at mamimili lang po ng mga kakainin namin. Dahil pag mga ganitong Sunday po, minsan Sabado, nag-grocery po talaga kami. At sa isang buwan po, nag-grocery kami ng 2 beses po. Bale, hanapin ko lang muna yung bike ko kung saan ko pinark. Ayun, doon pala sa may dito. Ito nga pa yung number natin, 143. Ayun, I love you daw. So tara, babayad na tayo ng parking. Ganun po talaga kapag nagpa-park ako ng bike, nilalak ko po talaga. Kasi mas okay po yung maging honest tayo dito sa Japan. Kasi yung iba po dito hindi po naglalak ng bisikleta. Kaya nakikita po nung nagbabantay din minsan. Kaya mas okay na po yung naglalak tayo. Eto, babayad muna tayo dito guys ng natin, bisikleta. I love you daw na number. Tapos yung bayad is 200 yen lang po. At dahil wala po tayong barya, ito muna yung babaryahan ko, 1,000 yen ko. Ayan. May sukli tayo ng 800. Okay po, kasama na po si Rika Chang ngayon. Mamibili lang po kami. Ayun. Kakatapos lang ng misa ko kaya grocery muna kami. Dito po kasi kami pupunta sa Lamo kasi medyo mura po yung mga bilihin dito at 24 hours na rin po yung service dito. Okay, mamibili lang muna po tayo guys bago tayo umuwi ng bahay. At nakaluto na daw po kasi si Rika Chang kanina nung nagsimba ako. So kuha na lang tayo ng basket sa loob. Yan, 2 basket, isa sa taas, isa sa baba. Ano pa ba kulang natin? Wala na no? Bigas meron pa na no? Itlog meron na rin dito. Negi na lang. Negi. Sige, balik ako doon. So, balik lang muna po kami doon sa may gulayan. May nakalimutan po kaming bilhin yung onion leaves or negi. Sabihin natin, meron pa tayong negi dito. Ito, kuha tayo ng isang pack. So, bale, hindi kami masyado nakabili ng gulay dahil ubos na po yung mga stocks dito. Yung nabili lang namin yung pechay. Hindi kami nakabili ng guys, ng okra pati sitaw pang sinigang sana. Naubos na. Tsaka may repolyo naman dito din. Pampaano, repolyo tsaka Chinese pechay. Yun na yung gulay muna natin sa ngayon. Ito guys, healthy rin itong gatas na to. Itong almond milk. Ayan. Yung natikman ko siya, masarap naman po ito. Yan po yung presyo niya, 430 yen. May kamahalan lang po. Ayan, juice. 100% na juice. Ayan. Sa ngayon, dyan muna po pinamili namin. Tapos yan sa baba. Iwalay yung sabon sa pagkain. Kasi kahapon nga po nung Sabado, nagrami na po kami ni Rika Chang. Kaya okay na kami sa ngayon. Medyo busog pa rin. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. So ayun po, kakauwi lang namin ng bahay at galing nga po pala kami nag-grocery kanina sa may Lamo Supermarket. At ito nga po pala yung mga pinamili namin kanina. Ito po. Bumili po kami ng itlog. Ayan. Tapos tawag dito guys,
Ito, kimbap, pagkain ng mga Korean. Ano na lang natin ito mamaya, slice na lang natin. Pagpasensya nyo na, nakalimutan ko na po. Ito, manok. Manok nga. Manok ba to? Oh, manok po. Manok. Ay, hindi, baboy pala. Ito po, baboy. Pagpasensya na po. Kala ko manok. Yan, baboy. Laman ng baboy. Tapos, ayan, yan na natin to. Ito po pala yung breast part ng manok. Kala ko baboy. Napagkamalan kong manok kanina yung baboy. Ito. Ayan, hita ng manok pang tinola natin or adobo siguro. Isasama na lang natin itong laman. Tsaka, ayan, dinner natin mamaya. Pepperoncino. Ayan, sashiburi akong dito. Sashiburi tayong kakain itong pepperoncino. Kasama itong natin, kimbap, para may kakainin kami ni Rika Chang ng hapunan. Hipon, pang sinigang. Baboy, pang sinigang din or siguro dilaga. Pwede rin naman natin isama yung baboy tsaka hipon para sinigang mix, charis. Ito po, giniling na baboy. Yun, malaki pa yung nakuha namin. Medyo mura po kasi. Ayan yung presyo niya. 659 yen po. Ayan, kasama na po yung tax dyan. Ito po, pechay. Ayan, pechay. Pa, repolyo, ayan. Mura ng repolyo na nakuha namin, no? Discounted na siya, 52 yen. Sobrang mura po niyan. Buti na lang at nakakuha kami kahit papaano po. Yan, hindi talaga mawawala ang mantika. Kahit sabihin po natin na tumataas ang presyo ng mantika, kumuha pa rin po kami. Patatas po, pang nilaga din. Yan, bumili rin kami ng kape, 3-in-1. Ayan, Badges nga po pala. Mahal na po ang kape ngayon. Ayan, kaya ba kahit na mahal, bumili pa rin po kami. Kailangan din kasi ito pag iinom ng umaga. Ito, negi or onion leaves. Tapos juice. Ayan, para kay Rika Chang. Ayan, curry powder. Ayan, pang curry din natin. Sabon natin sa pinggan, Joy. Dishwashing liquid. Toothpaste. Bumili na rin kami. Ito, ilalagay na natin itong itlog sa ref. Ayan. Tanggalin na lang natin yung lalagyan muna. Ayan po. Bale, 10 piraso nga po ito, isang pack. Tapos yung mga karne naman po dito sa freezer. Ayan. Lagay naman na natin to. Medyo konti lang po pinabili namin sa ngayon at yung sa susunod na mag-grocery kami siguro after 2 weeks or 3 weeks pag dumating na po yung sahod namin, ay sahod ko. Kasi iba po yung sahuran namin every 25 of the month or 25th of the month. Wow! At yung kay Rika Chang naman tuwing 15 sila. Ayan. Ay, naisipan na lang muna namin kumain ng hapunan habang maaga pa para makapagpahinga na po kami maya-maya. Kasi kanina nagmerienda ako sa McDo nun eh. Nagmerienda ako ng fries. At ito na rin kakainin kong hapunan. Hindi na ako magkakanin guys. Ito na rin kakainin kong pepperoncino. Actually, nagustuhan ko yung pepperoncino ng Lamo. Sarap, tsaka malasa. Kahit sabihin natin yung sauce niya is mantika lang po. Pero sabi ko malasa po, masarap. Talaga sakto lang po yung panlasa ko dito. Okay, so bago tayo kumain, magdasal muna po tayo. Haluin lang muna natin para yung lasa kumapit sa pasta niya. Mura lang po kasi ito guys. Magkano ba to? Ito. 322 yen. Pero yung servings dito, umaapaw na po sa sobrang dami. Talagang sulit po. Sulit na sulit ang pasta sa Lamo. Ayan. Okay na siguro to. Hirap haluin, baka matapon. Sarap. Hawak mo, ambit. I like this pasta, guys. You wanna try? You wanna try this one? Why are you laughing? Because pasta is so delicious. Yeah. Actually, Rika's sister is she likes this pasta. Pepperoncino. Yeah. Sorry for the guys. Sorry for the spoken dollar. Because I don't have dollar here. I have only yen.
So, eto na po. Dapat nyo pong malaman ito para po sa mga mahihilig na mag-overtime ngayong April na katulad ko. Alam nyo po ba, dito sa Japan, marami pong mga workers ang umiiwas sa overtime, lalo na po ngayong April hanggang June. Hindi po dahil sa pagod na sila, kundi dahil din po sa kaltas na binabawas sa sahod natin, lalong-lalo na po yung sakay-hukayin natin or yung insurance natin. Bale, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit ganito po. So, unang-una nga po pala, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho na katulad ko, hindi talaga mawawala ang kaltas sa sahod natin, lalo na po sa sakay-hukayin natin or tinatawag natin yan na premium insurance. Siyempre, ito po yung bagay na dapat nyong malaman ngayon. Alam niyo po ba dito, meron po tayong tinatawag na Yojun Hoshu Getsugaku or sabihin natin na standard monthly remuneration sa English. Or sabihin na lang natin na salary bracket para mas maintindihan po natin. At kinikwenta po yung sahod natin yan ng 3 buwan. Yun po, April, May, June. Ang ginagawa po dyan guys, ina-average po nila yan sa 3. At pag na-average na nila yan sa 3, kunwari, nakuha na nila yung sahod natin na naka-average, by September, mapapalitan po yung pagkaltas sa sakay-hukayin natin. Pwede pong tumaas yan, pwede ring bumaba, or pwede ring magiging as is yan. So, ipapaliwanag ko sa inyo yan ngayon. Bale, start po ng September yan hanggang August by next year. So, bali, 1 taon po yan na magiging ganyan yung yung kaltas sa sahod natin. Dahil po yan sa sakay-hukayin natin. So, ganito po sila magkwenta ng ng insurance. May pinagbabasehan po kasi sila na parang naka-table yun. At ito, mag-example lang tayo ng sahod dito ng April, May, June. At isasama rin natin yung overtime kunwari para po malaman natin. Kunwari guys, pag yung basic salary nyo ay nasa 20 lapad, 200,000 yen. Kunwari, pag sa April, wala naman tayong overtime yan. So, expect natin na 0 yung overtime natin dyan. Ang magiging natin dyan, sahod ng April ay 200,000 yen. Ayan, for example. Pero sa May, kunwari, nag-overtime tayo ng ilang oras dyan siguro, mga 20 hours. Kunwari, expect natin, 2 lapad na overtime. Ang magiging sahod natin dyan ng May ay nasa 220,000 yen. Ayan. Or 22 lapad. Kunwari lang yan guys Kunwari lang po yan. And June, pag yung natin dyan, yung sahod natin ng June, mas kunwari, expect or assume natin na mas marami yung overtime natin. Gawin nating siguro plus 5 lapad na overtime. Ang total niyan ay nasa 250,000 yen. Ayan. Bale, ang gagawin natin dyan, i-add muna natin yung 3, saka natin siya i-divide sa 3 para makuha yung average. Ayan, pag ito-total natin tong 3 na to, siguro nasa 670,000 yen. Kayo na po bahala guys kung may mali I-correct nyo na lang po ako, 670,000 yen. Yan yung, ito yung natin, yung total na salary natin ng 3 buwan. At i-average natin yan sa 3. Ang ibig sabihin, i-divide natin yan sa 3 months. Ayan po. Bali, ang magiging basihan ng sahod natin dyan, pagkakaltas ng sakay-hukayin natin by starting sa September ay nasa yan. Eto na sa calculator ko. Nasa 223,333 yen. Ni-round off ko na po siya para hindi na po tayo malito. Eto, dito sila magbabase ng ng standard monthly remuneration. Ayan. At magsisimula ito by September this year. Tuwing September po ang start niyan lagi. Ayan. O bale, nakita ko po ito sa isang table guys. Ayan, sinulat ko na lang po ito para maintindihan po natin. Ito po yung pagbabasihan nila kasi umabot ito sa halaga na to na 223,000. Kaya dito sila magbe-base ng salary natin. Yan, 220 to 20,000 yen. Ito yung tinatawag natin na monthly remuneration. At ito nga po pala yung salary bracket. Yan, abot naman kasi ito Bali, nasa gitna siya ng halaga na ito. Ayan. Yan po yung magiging basihan nila sa pagkaltas ng insurance natin tuwing September hanggang August next year yan. So ito, kinompute ko nga po pala itong pension natin tsaka yung health insurance na salary. Dito po sa Osaka, ang computation po namin kasi dito ng pension or yung Kosei Nenkin ay ito po, nasa 9.15% po. Ayan. Pag binayaran po ng buo yan, nasa 18.3%. Bale, yung binabayaran natin as an employee ay nasa kalahati nito.
which is itong 9.15% pag yung nengkin or yung pension natin or yung welfare pension natin. At yung kalahati naman, yun po yung binabayad ng employer natin. Bali, hati-hati po yun. Yan po yung patakaran dito sa Japan. Pero yung pag-compute naman ng health insurance dito sa amin sa Osaka tsaka sa pares lang kasi sa halos pares lang sa Yogo tsaka yung dito sa Osaka yung yung computation ng pension tsaka health insurance. So ang health insurance ng percentage dito ay nasa 5.06%. Ayan, so ito po na-compute ko na po ito kanina. Bali itong itong 20,130 yen, ayan. Ito po yung pension natin, bali minultiply ko na lang itong 20,000 yen sa 9.15%. Yan yung kaltas natin. Ito yung sa pension, sulat lang natin para hindi tayo malito. Ito yung pension. Ito yung health insurance. At ito namang 11,132 yen, yan yung health insurance natin. Bali, ito po yung magiging bagong bagong kaltas natin. Simula sa September, pag umabot kayo ng ganitong halaga, ito, nasa 220. Ayan, i-circle lang natin yan para hindi po tayo mahirapan. Pero kunwari, pag wala kayong overtime at in-straight natin yan ng 20 lapad, 20 lapad, 20 lapad, ang pagbabasihan nila yan by September ay nasa rin po, 20 lapad din po. At ayan, kukompute lang natin yung yung pension ng 9.15 at yung insurance natin or health insurance natin ng 5.06%. So, i-compute lang po natin, guys. So, ito na po, na-compute ko na. Ito yung pension natin ng pag 20 lapad yung natin, yung salary natin na wala tayong overtime maski isang oras po. Ayan, nasa 18,300 yen. At ito naman yung health insurance natin na nasa 10,120 yen. Bali, pag ito total natin to, wait lang po, pag ika-calculator na lang natin siya, 18,300 plus 10,120 equals 28,420 yen. Ito pa yung kinakaltas pag 20 lapad pa yung salary natin palagi. Pero pag nadagdagan ng overtime yan, parang inassume ko lang po na may overtime. Yan, compute natin para hindi po tayo mahirapan. 20,130 plus 11,132. Bali, ang total niyan ay nasa 31,262 yen. Ayan, ang laki po ng diferensya niyan, guys. Tapos, pag, kunwari, pag tumaas dahil sa overtime, i-minus na lang natin kung magkano yung tinaas ng Shakai Hoken natin. So, minus natin ng 28,420 yen. Magiging po yan, 2,842 yen. So, yan, tataas po yung Hoken natin dyan ng nasa 2,000 po, 2,842 yen. At kapag minultiply natin yan ng isang taon, which is 12 months, ayan po, nasa 34,104 yen. Tatlong lapad ang natin, ang masasayang sa atin, guys. Yan. Ito po yung natin masasayang sa isang taon pag nakarami po tayo ng overtime. Pero mas malala po talaga pag tumaas pa po lalo ito. Lalo na po sa overtime. Talagang talagang malaking paghihinayang po 'yun. At 'yun, ang mahirap kasi pagdating ng September, October, November, pag hindi po nag-busy yung company natin or nawalan ng overtime, ayun po, mas masakit po sa bulsa 'yun at magkaano na lang yung maiiwan sa atin pag ganun. Kaya ayun po, guys, na ko po. Nung first 3 years ko po dito sa Japan, hindi ko po alam na may ganito pala na patakaran tuwing April hanggang June. Nung una nga po, sobrang saya ko pa nun na marami akong overtime nung month ng April. Pero hindi ko po alam yung consequences, which is ito po, tumaas yung Hoken ko nun ng isang taon. Talagang nagsuffer po ako nun. Kasi nung time na hindi po nag-busy yung company namin nung October, November, onwards po nun talagang sobrang laki po nung kaltas sa akin at kukunti na lang po yung naiiwan sa akin dahil po sa overtime ko ng April hanggang June. Kaya yung ginagawa po ng iba, isa na po ko doon. Sa ganitong month po, umiiwas po tayo ng overtime or hanggat maaari, pwede naman po tayong umabsent, guys.
umabsent na na hindi po natin ginagamit yung paid leave natin para hindi po mataasan yung natin yung average ng salary natin ng 3 buwan nito. 'Di ba po, the more na puro overtime tayo ng April to June, the more na tataas yung hukin natin simula sa September. Kaya doble ingat po tayo guys kung ayaw po natin na tumaas yung pagkaltas sa natin sa sahod natin. And again, ito pa yung tinatawag natin na standard monthly remuneration or Yojun Hoshugetsugaku sa Nihongo. Pero nung last year po nung April, umuwi po ako ng Pinas noon ng 2 linggo eh. Bale, nagpaalam po ako ng 3 araw na yasumi nun or day off. Kaya ang nangyari po nung simula nung last year September, bumaba po yung yung kaltas ng Shakai Hoken ko. Kaya talagang napakalaking tulong po sa akin yun. Imagine niyo po yung guys, yung binaba po sa akin nun, nasa rin yun, nasa mahigit 1,500 yen din po yun. Talagang talagang malaking tulong po yun. At yun, pag tinipes natin yan sa isang taon na 12 months, ang naitipid ko nun ay nasa 18,000 yen po. Talagang laking tulong sa akin yan guys. Nung wala kaming overtime nung time na yun. Tsaka umabsent pa po ako nun dahil nga umuwi po ako ng Pilipinas na nagbakasyon po ako nun ng siguro 2 linggo. Tapos yung pinaalam ko po sa company namin 3 araw po nun Kasi Golden Week po nung last year kaya umuwi po ako nun. So, ayun lang po sa mga nagtatrabaho po dito sa Japan. Sana po makatulong din po sa inyo to. Baka sakaling, di ba po, makatipid-tipid din po tayo para hindi po masakit sa bulsa pag kinakaltasan tayo ng medyo malaki-laki. Kaya ayun, sa mga nagtataka po kung bakit tumataas yung kaltas sa hoken natin, dahil po yan dito guys sa standard monthly remuneration natin na pinagbabasihan yung sahod natin tuwing April, May, at saka June. At sana po makatulong din po sa inyo. Hanggang dito na lang muna po tayo. So bago po tayo magtapos, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Abangan nyo na lang po ang susunod mga vlogs ko. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ciao.